Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, November 7 na po, 2025, patuloy po ang pag-monitor natin sa direksyon at pagkilos ng panibagong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong bagyo po na ito ay may potensyal na maging super typhoon kapag nakapasok na sa loob ng ating PAR pagdating po ng Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ho ng madaling araw. So ngayon po aalamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan, lalo na po ang malaking bahagi po ng Visayas. Una po nitong madadaanan ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas, pero paglilinaw lamang po, hindi direktang maglalandfall or direktang tatama ang bagyong Yuan dyan po sa Eastern Visayas, para din sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, hindi sila masyadong mangamba, no? Trap o extension lamang ng hangin ang makakaapekto dyan. Tara, silipin po muna natin yung ating live weather system na ginagamit para makita nyo ho ng mabuti yung galaw at kilos po ng bagyong Yuan. So ngayon po, kung makikita nyo sa ating pinaka live weather radar and system, ang bagyong Yuan po ay mas lumawak pa yung kanyang sirkulasyon o yung nahasakupan ho niya. Ngayon po kasi sa huling pagkatala ay umabot na po sa 900 kilometers hanggang sa 1,000 kilometers yung lawak po o yung radius ng kanyang hangin ng sirkulasyon po niya. Kaya naman buong Luzon po hanggang sa Visayas ay maapektuhan po ng bagyong Yuan. Pero yung pinaka landfall scenario niya dito po sa may bandang North Luzon. So ngayon aalamin natin yung mga detalye, lalo na po yung mga lugar para mapaghandaan. So marami kasi nagtatanong sa atin kung kailan ba direktang maglalandfall ang bagyong Yuan. Ang bagyong Yuan po mga kaibigan ay papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na typhoon category pagdating po ng Sabado ho ng alas 8 ng umaga. Yan ho ay November 8. Bukas na ho yan. So unti-unti pong mararamdaman ng epekto niyan once na makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil po sa lawak ng radius o yung sirkulasyon ng kanyang hangin. At magiging isang ganap naman ito na super typhoon, very strong typhoon, no? Pagdating po ng alas 8 po ng gabi ng November 8, bali yan po Sabado pa rin. Pagdating naman po ng Sunday ng alas 8 ng umaga, ito ay may potential na o papunta na sa tinatawag natin na super typhoon category, which is po talaga yung ating kinakatakot. Alam nyo, ang isang bagyo ho na umaabot sa super typhoon, yan po ay merong lakas ng hangin na simula 185 kilometers per hour pataas. At yung pinakamax yan minsan umaabot, no, pag mga ganitong klaseng senaryo, nasa 240 to 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. At yun ho, kayang-kaya talaga magpaangat or magpalipad ng mga bubong, lalo na po yung mga light materials. Aalamin natin yung mga lugar dahil napaka-importante hanggat may panahon pa po ay mapaghandaan natin yung magiging sitwasyon ng paparating po na bagyong Yuan. So eto ho, no, dadaan po ang bagyong Yuan. Bale, pagdating po ng ngayong araw po, ang bagyong Yuan alas 8 ng umaga, 1,340 kilometers east of Eastern Visayas. Bagamat sa labas pa rin ng PAR, pero may epekto na, no, yung kanyang hangin ay unti-unti nang nararamdaman. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng November 7 pa rin ngayong araw po, 1,100 kilometers east of Eastern Samar pa rin siya. Para po sa kalaman ng bawat isa, ito po explain ko sa inyo mabuti dahil po ang bagyong Yuan ay unang madadaanan o unang maapektuhan, no? Pero hindi pinaka-landfall scenario, no? Hindi pinaka-landfall. Hindi doon ang tumbok yung pinaka-sentro at pinaka-mata. Madadaanan lamang nung trap or extension ng hangin. Pag sinabi po nating Eastern Visayas, kasama po dyan or maghanda po muli ngayon ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Southern Leyte. Alam ko ho yung mga kababayan natin dyan ay hindi pa nakaka-recover dahil po sa pinsala na idinulot ng Typhoon Tino na ngayon po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito naman nagbabadyang maglandfall sa bansang Vietnam. So ngayon hindi pa nakaka-recover, may panibagong bagyo na naman po. Pero mabuti ang Panginoon dahil hindi na ito pinahintulutan na maglandfall ulit dyan sa Eastern Visayas. Bagamat sa North Luzon ng kanyang direksyon, ngayon may tsansa naman tayo para maghanda at manalangin sa Panginoon sa mga sitwasyon po tulad nito. So ngayon, dahil nga po ang bagyong Yuan ay mas lumalakas pa at nasa super typhoon category, eto po, no, pagdating po ng alas 8 ng umaga ng Sabado, November 8, 890 kilometers east of Eastern Visayas po ang kanyang magiging lokasyon at lalakas pong hangin niya
sa 175 kilometers per hour. At yun po ay talagang pinaka magiging max niya hanggang 185 kilometers per hour bilang isang ganap po na typhoon category. Per category kasi yan, alam nyo pag typhoon category, yan po ay nasa kategorya ng signal number 4. Pero kapag umabot po ang bagyong Yuan hanggang signal number 5, yan po ay kategorya na bilang isang super typhoon. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang super typhoon dahil mapakatindi po ng impact niyan or magiging epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So pagdating naman po ng gabi po ng Sabado, ang magiging lokasyon naman po niya ay 585 kilometers east of Viraca, Tanduanes. So yung area na to, sitwasyon na ito ay yung unti-unti ng paglapit ng bagyong Yuan sa kalupaan po ng Luzon. So malawak ho yung nasasakop nito, kaya ngayon pa lamang kinakailangan natin maging alerto, maging handa. So doon na tayo sa mga lugar na madadaanan po ng bagyong Yuan para din po sa mapaghandaan at maging ready po ang ating mga kababayan. Kasi meron din tayong weather system ngayon na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Pag sinabi ho kasi nating Luzon area, malawak ho yan. Maraming mga lugar dyan ang talagang nakikita natin na maapektuhan po ng bagyong Yuan dahil sa lawak ng radius or ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Kasama po sa maapektuhan ng bagyong Yuan sa kanyang tinatawag natin na landfall scenario, lalo po yung tropic extension ng kanyang hangin, ang bahagi ho ng Metro Manila, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Bicol Region, kasama rin ang Eastern Luzon. So yung mga lugar naman na yan, pag sinabi kasi nating Metro Manila, malawak ho yan, kaya dapat alam din ng mga kababayan natin. Ngayon, unahin na muna natin yung lugar po na kung saan mas una siyang dadaan, no? Dito sa may bandang Central Luzon, ngayon po, ito makinig ho kayo, maghanda po at maging alerto, mag-ready ang mga kababayan natin dyan sa may Aurora, sa may Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Pagka naglandfall po o tumama na dyan ng bagyong Yuan, possible po na itaas agad hanggang signal number 4 o pinakamataas na signal number 5 dahil po nasa tinatawag natin siya na super typhoon category. Malakas ho na bagyo ito at yung impact niya na kapag tumama na sa kalupaan po ng North Luzon ay posible naman ding mabawasan, no? Dahil nga po sa mga bulubundukin, sa mga puno o yung pressure po ng lupa na kanyang mararamdaman yung ikot niyan. Ang bagyo ho kasi lumalakas yan pag nasa tubig dahil po sa moisture at init na meron. Pero kapag nasa kalupaan na yan ng Pilipinas o nasa landmass ng Pilipinas, nababawasan yung impact or humihina yung epekto ng hangin ng isang bagyo. So bukod ho sa Central Luzon, ito naman tayo sa North Luzon. Sa North Luzon kasama po sa mga apektuhan at ngayon dapat maghanda, maging alerto, maging ready ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa may Quirino. Kung nakikita nyo po yung naka-highlight na yan at yan yung parang tinatawag natin na APA or area of probability, yan po yung magiging daanan o pinaka magiging direksyon ng bagyong Yuan. Kung makikita nyo, no, naka-highlight po yan at ito sinasabi natin kapag mas bumaba yan, maaapektuhan ulit ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Kapag mas tumaas pa yan, more on mas maaapektuhan naman yan ang extreme Northern Luzon. Aalamin pa rin natin yung mga lugar na posibleng mas maapektuhan o madaanan niya sa mga susunod pa po na mga oras. Bukod sa North Luzon, ang South Luzon ay maapektuhan din. Kasama po dyan ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. So pagdating pa lamang po ng Sabado ng gabi hanggang sa Linggo ng madaling araw, yan po yung pinaka-peak or pagpasok po ng bagyo. Yan talaga siya mararamdaman. Maging alerto na po at maging handa na tayo. Do yung mga nakatira malapit sa mga baybayin, sa mga ilog, alam nyo naman, nakita nyo naman yung nangyari sa Eastern Visayas, sa Cebu City. Grabe ho yung naging pinsala ng bagyong Tino. Yun po ay hindi kasing lakas ng panibagong bagyong Yuan. Ang bagyong Yuan ay nasa super typhoon category. Ang bagyong Tino ay nasa typhoon category lamang. Pero iba namang senaryo ang nangyari sa bagyong Tino kasi direktang naglandfall sa Eastern Visayas. So yung impact niya matindi ho talaga, no? At bukod po sa South Luzon, ang extreme Northern Luzon din, extreme Northern Luzon, pag mas tumaas pa,
yung kanyang area of probability ay direktang maapektuhan ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Apayao at Kalinga. So possible na itaas din hanggang signal number 5 yung mga lugar na yan kapag naglandfall na po ang bagyo sa area po ng Luzon. At bukod din dyan sa extreme northern Luzon, may mga lugar pa po tulad na lamang ng Metro Manila. Ito, no, napaka-importante sa Metro Manila. Marami pong mga lugar. So mas maganda isulat natin kung alam nyo kung taga dyan kayo sa lugar na yan. Ngayon po maging alerto at maging handa na tayo. Nag-abiso na po ang pamahalaan natin, no, na nasa red warning alert tayo buong Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa mga bagyong dumarating at nararanasan natin. Sa Metro Manila kasama po dyan ang Quezon, Makati, ang Pasig, Taguig, Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, Caloocan, Las Piñas. Yang mga lugar ho na yan, most of the time, kapag may mga malalakas po ng mga bagyo at tuloy-tuloy na mga pag-ulan, binabaha. So alam natin yung mga dapat gawin. Maglinis tayo ng mga kapiligiran natin, yung mga plastic. I-safety na mga importanteng gamit na lagi kong sinasabi araw-araw bilang pagpapaalala po sa inyong lahat. Bukod po sa Metro Manila, ang Eastern Luzon ay maapektuhan din ng banta ng bagyong Yuan. Kasama dyan ang Aurora, ang Batanes, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Kasama rin ang ilang bahagi po ng Bicol Region sa dapat maging alerto at maging handa. Sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Mga kaibigan, ang bagyong Yuan ho ay nasa kategorya bilang isang super typhoon. Ang super typhoon ay kaya po talagang maminsala ng matindi lalo na po kapag ang lugar na kanyang dadaanan o matatamaan ay hindi po nakapaghanda. Pero kung titignan nyo naman sa senaryo kung magkakaroon uli o mauulit yung nangyari dyan sa Cebu City, sa mga pagbabaha na nangyari po dito noong nakaraan lamang dahil sa bagyong Tino, yan po sa may North Luzon o sa bahagi ng Luzon, kapag ang mga bagyo ay tumatama naglalandfall yan, madalas nangyayari, humihina yung impact. Kung naaalala ninyo yung bagyong Pablo, no, o Paulo, na tumama po sa North Luzon, humina po yung kategorya niya o humina yung isang bagyo na yon. At tinitignan natin yung senaryo na yan na pwedeng mangyari o posibleng mangyari dito po sa banta ng bagyong Yuan. Hanggat ngayon po na hindi pa naman ito lumalakas pa into typhoon, into super typhoon category, may tsansa at may pagkakataon pa po tayo na maging handa, maging alerto sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ipapakita ko sa inyo mabuti kung gaano kalawak ang kanyang sirkulasyon. Kung nakikita nyo po yung umiikot na hangin sa kanya, yan po yung tinatawag natin para din po sa kaalaman ng bawat isa, yan yung mga spiral clouds. Yung mga kaulapan po na yan, lumalawak po yan. At yan po yung mga nagbibigay ng mga pinsala, yung mga malalakas na hangin, yan po yung nagbibigay ng epekto. Kaya naman mas maganda na kapag alam natin kung gaano kalawak ang magiging epekto o yung mga lugar na maapektuhan ng bagyong Yuan, dapat po ngayon pa lamang nagiging alerto na tayo. Kahapon ho, no, medyo maganda ang panahon. Salamat po sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun magtutuloy-tuloy na yan dahil meron tayong bagyo na minomonitor. At eto nga po ang banta ng Super Typhoon Yuan. Bukod po sa bagyong Yuan, meron din tayong weather system or forecast weather condition na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So alamin no, balikan natin yung bagyong Yuan. Dito muna tayo sa ating pinaka-mapa. No? Kung makikita nyo ho, sa forecast weather condition natin, sa area po ng Palawan at Tawi-Tawi, ang weather condition po sa lugar na yan, mga lugar na yan, cloudy skies ang mararanasan na mayroong scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension po ng dating bagyong Tino. Kahit malayo na ang bagyong Tino, yung trap or extension ng kanyang hangin ay nakakaapekto pa rin. Pero wala na po tayong nakatala ngayon na warning signal kahit sa anumang bahagi po ng Visayas dahil nakalayo na ng tuluyan ang bagyong Tino. So sa area naman po ng Batanes, Cagayan, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan ay patuloy pong naaapektuhan na tinatawag natin na northeast monsoon. Actually, hindi na nga po natin masyadong nararamdaman ang lamig po ng hangin ng amihan, no? Dahil nga po sa sunod-sunod na mga bagyo. Pero kung makikita nyo ang northeast monsoon or amihan, ay nandyan pa rin po ang epekto ng hangin. Kaya naman sa Batanes at Cagayan, medyo malamig na hangin ang nararanasan dyan, lalo na po sa madaling araw. So, ito pong northeast monsoon ay posibleng magbigay din ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras.
So imo-monitor pa rin natin dyan dahil po kapag ka nandyan na ang bagyong Yuan, ito pong sirkulasyon ng northeast monsoon ay mawawala dahil hihigupin siya ng pressure ng hangin na meron po sa bagyong Yuan. Samantalang dito naman po sa bahagi ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa, hanggat wala pa yung bagyong Yuan, ay maapektuhan naman po ng mga localized thunderstorms. And usually, ang mga localized thunderstorms, bandang hapon ho hanggang sa gabi. Ipapaalala ko lamang yung naranasan po na napakalakas na mga pag-ulan kahapon po, no? November 6, araw po yun ng Huwebes, ay hindi po dahil sa bagyong Yuan. Yung malalakas po na pag-ulan na yun dahil po yung sa localized thunderstorms. And usually, nangyayari yan kapag maalinsangan ng ang hangin or maalinsangan ng panahon sa umaga, mainit ang panahon sa tanghali. Pagdating ng hapon, bumubugso po talaga ang malakas na buhos ng pag-uulan dahil po yan sa tinatawag natin sa moisture, yung pag-evaporate ng mainit na hangin sa taas at nagiging sanhi po yun ng mga localized thunderstorms. Ngayon, babalikan natin ito nga pong banta ng Super Typhoon Yuan. So tulad nito, itong bagyong Tino ay nasa bansang Vietnam na. Wala naman na masyadong direktang epekto. So more on magpo-focus po tayo ngayon dito sa bagyong Yuan. Napaka-importante na lagi ho kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kasi mas maganda at iba na yung may alam at alerto sa bawat oras. Kaya nga po ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil tinatapos niyo yung video natin. Nakakatulong po ako para maghatid ng balita para din po yung mga kababayan natin ay maabisuhan. Lalo na po yung mga senior natin, mga nanay at tatay natin dyan, yung mga OFW po na nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat po, shout out po sa inyong lahat. Lalo na po yung mga nagko-comment sa akin, sinasabi yung mga lugar nila na safe naman sila, okay naman. So ngayon ho, importante yan. Pangalawa, dahil po malakas at malawak ang sirkulasyon ng hangin na meron po dito sa bagyong Yuan, importante na meron po tayong mga safety kit, yung go bags at yung mga importanteng gamit natin dapat po laging nakatago na. Yung mga papeles, mga dokumento. Alam nyo, yung mga bagay na hindi naman natin kayang buhatin, yung mga mabibigat, iwanan na muna natin. Dahil nga po yung nakita nyo nangyari din sa may Eastern Visayas dahil sa bagyong Tino or Typhoon Tino, yung mga mamahaling gamit kahit sasakyan yan, kotse, washing machine, mga sofa, TV, lahat po yun ay iniwan nila para po sa kaligtasan ng mga buhay natin. So mas importante yung buhay natin kaysa po sa material na bagay, napapalitan naman yan. So yun ho, pero hanggat wala pa naman ng bagyo, lagi ko sinasabi, lumikas tayo mga nakatira ho, malapit po sa mga baybayin, malapit sa mga ilog, sa dagat, sa paanan ng bundok, sa mga bahaing lugar dahil po ang bagyong Yuan ay hindi po biro. May nagtanong sa atin kahapon kung alin ba ang mas malakas, ito bang Typhoon Tino or itong bagyong Yuan. Kung pagbabasehan ho natin ang kategorya ng dalawang bagyo na yan, mas malakas ho ang bagyong Yuan dahil po ito ay pasok sa Super Typhoon category at sa signal number 5. Ang Typhoon Tino naman ay nasa typhoon lamang at signal number 4 lamang yung kanyang pinaka-peak na natamo or nakuhang lakas po ng hangin. Kaya lang naman naging sobrang malakas ang bagyong Tino dahil direkta po yan naglandfall at tumama. At 8 beses po na naglandfall yan sa bahagi po ng Eastern Visayas. Matindi po yung naging epekto. Ang bagyong Yuan naman po, kahit po ito ay nasa Super Typhoon category, nasa karagatan naman ito ng ating bansa, nasa Philippine Sea. Pero pagdating po dito sa bahagi ng Luzon, kapag dyan po ay naglandfall na yan, makikita natin yung magiging epekto nito, mas malakas ho. Pero wala namang lalakas, kahit gaano pa kalakas ang isang bagyo, kung yung mga kababayan naman natin dyan ay nakapaghanda na, magiging ligtas po tayo. Kaya naman kasi matindi ang naging impact ng bagyong Tino dito po sa Eastern Visayas dahil marami po mga katubigan dyan. Dito po sa Luzon o North Luzon, nakikita nyo puro lupa yung tatamaan po ng bagyong Yuan. Ipinapaalala ko sa inyo na ang isang bagyo ay lumalakas o nag-i-intensify lalo kapag nasa tubig siya. Dahil nga po sa moisture na meron at init sa tubig. Pero kapag nasa lupa po o direkta puro lupa lang tinatamaan ng isang bagyo, humihina po yan. Kaya yung sinasabi natin na tsansa na paghina ng bagyong Yuan sa paglandfall niya dito sa bahagi ng Luzon ay may tsansa pong mangyari. For example, bibigyan ko kayo ng senaryo. Kapag naglandfall na po sa araw po ng linggo, madaling araw ng linggo ang bagyong Yuan
dyan po sa bahagi ng Luzon, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Extreme Northern Luzon, mababawasan ho yung pressure niyan. Kung yan ay super typhoon na naglandfall, bababa yan ng isang kategorya to typhoon category. So ang ibig sabihin nito, may chance pa itong humina ng humina, no? Kapag ka naglalandfall siya. Kaya naman yung nangyari sa bagyong Tino, Typhoon Tino dyan sa Eastern Visayas, na 8 beses na naglandfall ang bagyo, hindi po yan mangyayari dito sa Luzon. Kung pagbabasihan natin yung ating mapa ngayon at yung area of probability at direction po ng bagyong Yuan. Pero tulad na aking sinasabi, marami ho pa pong senaryo ang pwedeng mangyari o mga pagbabago sa galaw at kilos po ng bagyo. Kung nakikita natin ngayon ang direksyon niya ay papunta sa North Luzon, may chance pa itong umangat ng kaunti o kahit papaano po lumihis yung kanyang pinaka-direksyon kasi malayo pa naman. Ang isang bagyo ho ay hindi na talaga nagbabago ang direksyon pag sobrang malapit na siya, no? Yung tipong sinasabi natin na palandfall na siya ilang oras na lamang, yun po talaga hindi na magbabago yung direksyon. Pero tulad po nito na malayo pa naman ang bagyong Yuan, may chance pa yung magbago. At magdedepende tayo sa pressure ng hangin na meron po. So kung pagbabasehan natin ang ating mapa, wala naman tayong nakikitang pressure ng hangin pataas para humatak dito nga po sa banta ng bagyong Yuan. Pero pagbaba meron, no? Meron ho tayong nakikita, nandyan po ang northeast monsoon. So ang chance ay mas lamang yung pagbabaho ng direksyon ng bagyong Yuan. Kapag bumaba yan, maapektuhan yan ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas. So Eastern Visayas na naman ba ang maapektuhan? So ipanalangin natin sa Panginoon, hindi man siya umangat, hindi man siya bumaba, ay humina na lamang ang epekto po ng bagyong Yuan. Wala naman pong imposible sa Panginoon. Yung iba kasi iniisip imposible kasi nandyan na nga yung mapa, nandyan na nga po ang kilos, yung pinakadireksyon. Alam nyo, pag ang Diyos natin, ang Panginoon po ang kumilos, sa sitwasyon na ito, wala pong imposible. Bagyo lang yan. Imagine niyo gaano ka powerful, gaano ka big, gaano kalaki ang ating Diyos. Walang sinabi itong mga bagyo na ito. Baka hipan lang to, mawawala to mga kaibigan. So ipinapaalala ko din na dapat po ay mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng ilang araw. Actually, ilang araw ba? Yan ang tanong sa atin ng mga kababayan natin. Mananalansa o magbibigay ng pinsala ang bagyong Yuan. So wag natin wag natin gamitin yung term na mamiminsala, no? Yung tipong sabihin natin magbibigay lamang ng sama ng panahon. Ayon na rin sa ating pinaka-latest weather forecast, advanced weather forecast natin, ay hanggang sa Tuesday po ay mararamdaman ang epekto po ng bagyong Yuan habang palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung pinaka-peak ng kanyang landfall ay mararamdaman po ng Sabado ho ng gabi hanggang sa madaling araw po ng Linggo. So kung may mga lakad kayo ng Linggo, ay ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban niya sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Family day pa naman yon. So kinakailangan din natin ngayon, napaka-importante na manalangin po tayo sa Panginoon sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo po, may magagawa ang Diyos, may magagawa ang panalangin natin. Kausapin natin siya. Ang bagyo naman ay ito talagang natural disaster. At bakit nga ba inaalaw ng Diyos na tayo makaranas po ng mga sunod-sunod na mga bagyo? Lalo na may mga namatay, may mga nawalan ng buhay. At lalo na dito sa Eastern Visayas, grabe po ang naging pinsala. Ito po mga kalamidad na ito mga bagyo na ito, ay pagre-remind lamang ng Panginoon na siya very powerful. Siya ang may control po ng lahat. Inaalaw ba ng Panginoon na mapahamak ang ating mga kababayan? So kung titignan nyo naman mga kaibigan ko, ito dahil na rin sa atin, sa ating kababayaan. So kung titignan natin ito, kung inaalaw ng Panginoon, minsan kasi tinetest tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan. So anong nangyayari kasi, nagpapasalamat lamang tayo o nagpe-pray lamang tayo pag meron tayong mga gustong hingin, mga gustong makuha, Nagpe-pray lamang tayo pagkakain, Aminin natin, guilty tayo lahat. Pagkakain, nagpe-pray pag may natatanggap na blessing, nagpapasalamat. Pero kapag normal, wala kang natatanggap na blessings, walang pagkain, nakakalimutan natin ng Diyos na dapat po una natin nilalapitan bago ang ating pamilya, bago ang ating mga kaibigan. Huwag nating aalisin
sa buhay natin ang Diyos dahil siya dapat ang maging sentro natin. At sa bawat oras ay poproteksyonan niya po tayo at hindi po tayo pababayaan kahit gaano pa kalakas ang mga bagyo na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli kong ipapaalala na inahin na rin sa pagtatala ng Pag-asa. Ngayong November ay 2 hanggang 3 bagyo ang mamomonitor natin. At meron na tayo, nakakadalawa na tayo. At mahaba pa yung araw, yung petsa po ng November bago magkatapusan. So meron pa bang bagyo na susunod ayon na rin sa ating advanced weather forecast? Wala pa naman sa ngayon. Pero hindi pa rin natin nire-rule out or inaalis yung mga possibilities na merong mabuo na mga cloud cluster pagkatapos po ng bagyong Yuan. Pero sa ngayon, wag muna nating isipin kung may bagyo man o wala na susunod mga kaibigan dito sa panibagong bagyo dahil hindi pa nga nakakalabas. More on dapat tutukan natin yung mga lugar na dadaanan nito. Alam nyo kung bakit kailangan natutukan natin o alamin yung mga lugar na dadaanan. Kasi po, kapag alam natin na ang lugar natin ay maaapektuhan, natatamaan po ng bagyo, napaghahandaan natin. Marami tayong paghahanda na ginagawa. Unang-una sa tahanan natin yung bubong. Importante na i-double check kung yung mga bubong ba natin ay nakapako ng maayos, yung mga dingding, yung mga haligi, lalo na yung mga light materials lamang ang gamit, no? Kung light materials lang ang gamit nyo at alanganin kayo sa inyong bahay, lumikas ho tayo immediately. Meron tayong tinatawag na forced evacuation kung ayaw yung umalis ng mga kababayan natin sa kanilang mga bahay. At eto din ho, napaka-importante din na kapag meron po ganitong malalakas na bagyo, dapat po lagi tayong nagkakaroon ng ugnayan sa ating LGU, sa ating mga kamag-anak. Kung sila ba ay safe, mamaya kasi hindi natin alam yung mga kamag-anak natin ay kung saan na ba napunta. Lalo na po, i-priority din natin, no? Huwag din natin kakalimutan yung ating mga pet, yung ating mga alagang hayop. Alam nyo, parang mga tao na rin sila, no? Sila ay talagang nakakaramdam din, natatakot din sila. So hindi lamang tayo, no? Ngayon pa lamang, please, ako yung nakikiusap, no? Kahit anong isipin nyo, nakikiusap ako na kung pwede lumikas ho yung mga nakatira malapit po sa mga ilog. Kasi yan talaga ang pinaka-target sa pag-apaw po ng tubig, yung pagragasa. Lalo na po kung alam nyo yung lugar nyo yung bahain, lumikas na tayo, no? Nasa state of calamity tayo ngayon at naka-red warning tayo ngayon, buong Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa mga bagyo na tumatama at sunod-sunod po na nararanasan. So mas maganda na sumunod na lamang po tayo. Wag na muna nating isipin, asisihin ng gobyerno dahil kaya nagkakabaha ay dahil sa palpak na DPWH at yung mga flood control. Wag na muna. I-safety na muna natin ang ating family at alamin natin kung saan ba papunta yung bagyo para mapaghandaan po nating lahat. So sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, baka naman po pwede nyong i-like ulit. Kung hindi nyo pa na-like, pwedeng pakishare na rin para marinig o malaman ng mga kababayan natin yung update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.